Ang ganda nitong pink dinner plate, pero I'm not sure kung isang piraso, $15. Oh my God. Bakit bumaba yung window? Nakakalito yung mga Tesla na sasakyan. Na-activate niya rin yung muscle ko sa likod at saka muscle ko sa arm. Oh my God. Ang aso niya, unang kagat, magaling kagad yung sipon. Ano to? Ang asang kalamansi talaga siya. Pinaka-excited ako sa lahat. Ice cream maker, yogurt maker, sorbet, and gelato. Ito yung breakfast natin today. Actually, mag-iinit pa ako ng mga leftover from last night. I think ito at saka itong gulay iinitin. Hindi ko alam kung ano ang kalalabasan nito, pero in Tex-Mex, we trust. Let's go. Yeah. Noise. Let's go. So, leftover plate. Oh, except for the egg. Fresh yung egg. Kakaprito ko lang. Pero yung mga gulay, yung chicken. I think mga 2 days na sila na nasa ref. Okay, let's try it. Oh, hindi ko alam. Una kong titikman. At least crunchy pa rin yung mga gulay. So good. Mag-window shopping kami ngayon ng plato and siguro mga cutleries, pero maulan today and weekend dapat ngayon, pero ayan, ganyan. Kailangan ko lang ibaba yung mga containers, yung mga basura, para isang babaan na lang. Ayoko magpabalik-balik. Strict sila pagdating sa segregation dito. So, kailangan nakahiwalay talaga yung mga papers, plastic, tsaka containers. Itong mga containers yung mabilis mapuno. Well, maliit lang rin kasi yung box na pinaglalagyan namin. So, yan lang siya. So, napupuno kagad namin. And siguro mga twice a week, binababa ko sila. Oh my God, ang dami. Ang bilis ng elevator. Okay, mukha siyang promising. Napakalaki niya. Kailangan din siguro namin ng pang-bake, pang-oven. Ang hirap hanapin ng pinto niya. Papasok. Okay. I think ito na yung pinakamurang takore na nakita ko dito. 126. Pero look at the options. Ang dami niyang pindutan. Oh my God. Pero nandito lang kami para bumili ng plato and mga mangilan-ngilang kutsara. And that's it. That's it. Ang lalaki nitong salad bowls. Pero hindi rin sila priority today. So, yep, dyan lang muna sila. Yes, nakita namin yung mga plates. And I'm not sure kung meron din silang mga black. Oh my God, ano kaya ilalagay dito? Napakalaki nito. Ang ganda nitong pink dinner plate. Pero I'm not sure kung isang piraso, $15. Parang feeling ko hindi ito yung tamang store for us with the prices. I don't know. Meron palang $100 gift card si Ran dito, kaya pinupush niya dito kahit sobrang mahal. Pero so far, may mga napili na kami. So far, mga mismatch yung mga pinili namin. Pero pares-pares naman sila. Hindi nga lang isang buong set. Pero ang ganda nila, ang kapal, ang solid, and texturized. And tingnan nyo tong manual coffee grinder, $20 lang. I think this is perfect. Oh my God. Over lang kami ng mga $104. Pero okay lang yan. At least medyo marami rin kami nabili. Yeah. Thank you so much. No worries. Oh. Flush the Oh. food. Thank you. Oh my God. Bakit bumaba yung window? Oh shit. Bye. Oh no. Pakipatong na lang dito sa kahon. Bumaba yung window niya. Ano? Okay. Just press and push. Okay. So pag yung unang press at saka push, yung unang press ibababa yung window? Press and push, don't care about Nakakalito yung mga Tesla na sasakyan. different prices in different places. Oh, and nakakainis yung ulan. Oh my God. Excited na ako tikman yung. So bumili kami ng coffee beans and lemon tart. So excited na ako tikman yun. Okay, marami kaming pinamili pero ang pinaka excited ako is yung
itong coffee. Asan na yung tart? Ayun. Itong lemon tart. And yung coffee grinder na kailangan kong hanapin. So ito siya. So hindi siya electric katulad nung coffee grinder na meron kami dun sa, or yung coffee grinder na ginagamit namin sa Port Moody. So ito, mano-mano siya na grind. Pero look at this. I wanna try it now. Kailangan ko lang hugasan. Okay, kailangan i-make sure lang na dry siya para hindi dumikit yung coffee. Okay, let's go. Kailangan daw tight yung pagkaka-screw sa kanya. Alright, wait. Tabi lang muna natin to. And ito rin. And ito yung binili namin na coffee doon. Stumptown. French roast. So, ibuhos lang daw dito kung papayagan niya. Let's go. Oh my God. Okay, may mga nalaglag. Okay, kapag pakanan yung ikot, oh my God, di ako makasunod talaga sa instruction. Pakanan. So I think pag ganon, pa-clockwise, fine yung kalalabasan ng coffee. So let's do it. Grind, 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 grind. May mga nakikita na ako na naglalaglagan. Pero kapag napuno daw tong isang container niya, 6 cups or 6 servings na daw ng coffee yun. So medyo mahaba-habang grinding pa to. Okay, after mga mahigit 5 minutes, I think isang cup na ako, napuno ko na siya. Pero na-activate niya rin yung muscle ko sa likod at saka muscle ko sa arms. Oh my God. Okay, dapat pala. Nagsalang na rin ako ng tubig habang nag-grind ako. So okay lang yan. Mabilis lang naman to. Hot water na rin naman na yung tubig galing dito sa gripo. And hindi rin kami nakabili ng takore dahil ginto yung presyo ng takore dun sa pinuntahan namin. Dun sa gourmet. Pero ang gaganda nung takore na benta nila dun. Let's go. Itabi na natin to. Tabi na natin to dito. And i-ready na natin ang ating French press. Okay. I think 2 servings lang yung coffee na ititimpla ko. Pero dahan-dahanin lang natin yung pagbuka. Kasi hindi naman siya totally napuno, pero almost to the brim din siya. Naparami rin yung lagay ko ng beef. So, tatansyahin ko lang. I think that's 1. Yeah, I think 2 servings na yan. Pero hintayin lang natin kumulo yung water. Tapos nice. Marami-rami rin siya. I think mga good for 3 to 4 days din to. Ganyan ka. Kumukulo na yung kawali. Pero, kailangan ko itong ilagay dito sa may lababo banda para hindi ako mag-struggle kapag nagkandatapon-tapon yung tubig. And medyo mabigat kasi itong kawali. So, para hindi kumalat yung mainit na tubig din. Oh my God. Kailangan ko lang tansyahin yung water. Oh my God. Okay, I think mga 2... Yeah, I think good for 2 servings na yun. Kung hindi man siya good for 2 servings, more than 2 servings, which is tatabang na siya. Anyways. Okay. Punasan natin yung ilalim. I think good for 2 servings to. Then, iwanan natin ng mga 4 minutes. So, 5:44, 5:48, ready na. Lagay lang natin to dyan. Okay, let's go. So, 50 na. So, magpas tayo ng 2 minutes. And ready na tong coffee. Noise. Dahan-dahan lang natin na ibuhos. I think okay naman siya. Okay. Kailangan i-make sure ko lang na sakto kasi parang feeling ko hindi nga siya 2 serving. I think mga 1 and 1.5 serving lang siya. Oh no, actually. Yeah, 1.5 serving nga lang yun. Pero it's okay. Ito yung sweetener of the month. Actually, ilang months ko na itong gamit. Nagbabawas ako currently ng sugar at saka erythritol. So, okay naman tong stevia. Hindi nga lang siya kasing linam yung tamis niya. Oh! Hindi kasing linamnam nung kutsara pala yung nalaglag. So,
Hindi siya kasing linamnam nung sugar, pero pwede na. And i-open na natin yung lemon curd tart. Sobrang excited ako for this. Hindi ko siya mabuksan. Let's go. Ito yung itsura niya. Ang asim niya, unang kagat, magaling kagad yung sipon mo. Pag tinikman mo to, nasang kalamansi talaga siya. Or natin with coffee. Perfection. Yes. So, ito na yung mga plato na pinamili namin. Lang. So, okay. Isang buong set sila ng plato, pero iba-iba yung kulay na kinuha namin. So, ito yung una. Kulay pink dapat siya, pero sa video hindi siya kulay pink. I don't know. Pero ayan, makapal siya, maganda siya, and texturized din siya. So, baby pink na plato. Lagay natin ito dyan. Next. Hey. Itong greenish na. May mga price tag sila. Kailangan kong alisin bago ilagay sa dishwasher. Pero yan, medyo mas maliit lang siya ng konti kaysa dun sa mga kulay pink. Ayan. Yes. I think maganda itong lalagyan ng mga ulam na pinrito, yung mga hindi masabaw. Nice. Next is yung bowl. Costa Nova din siya. And kulay, I don't know, parang gray brown yung kulay niya. Kaya hindi ko ma-determine. Pero dalawa rin sila, pares. And mas maliit pa na mangkok. Cream naman yata yung kulay nito. Alisin na nga natin ito. Nice. Super nice. And, yan, ganda ng color nila. Parang pastel silang lahat. And ang solid nila, ang bigat nila. And I'm pretty happy na may iba pa kaming set. And yung texture niya and yung pagiging pastel niya, parang na-match naman yung original na plato na binili namin na mga kulay itim. Actually, hindi pa nahugasan to, pero ganito. So, yeah, parang nag-blend naman sila all together. And kailangan ko na rin sila ilagay lahat dito sa dishwasher para mahugasan na sila and ready na sila gamitin next time na kakain kami. I am so happy na makitang napuno na namin tong dishwasher. Finally, magagamit ko na siya. Ayoko kasi mag-dishwasher tas hindi siya puno kasi parang hindi mo masusulit yung sabon at saka tubig na gagamitin ng isang pasadahan ng dishwasher. Okay na yan. Isara na natin. And ito yung sabon na gagamitin natin. Super earth and nature friendly to. Normal wash, start low. Okay, perfection. Mga siguro 2.5 hours siyang aandar. Which is okay lang. Ayaw pa rin kumalma ng ulan. Oh my God. Kailangan namin pumunta ng Canadian Tire. And naamoy ko tong jacket na to. Hindi pa siya nalalaban since umuwi kami galing Victoria. And medyo ilang buwan na yun. Merong Belgian Waffle House na dito malapit sa condo. So, dadaan muna kami doon bago dumiretso ng Canadian Tire para nasa mood kami. Kapag halimbawa hindi namin nakita yung mga hinahanap namin doon. Oh no, mukhang may pila, Wabet. No. Ang haba ng pila. Oh, I don't know. Sana hindi ito yung pila sa
Okay, I don't think ito yung pila sa... What the heck, no? Ang tiyaga naman ng mga tao pumila sa ulan. Ayoko talaga pumipila ng ganun kahaba tapos gutom ako ta sa ulanan pa. May isa pang highly rated din na kainan dito, malapit. And actually, yun yung problema sa mga highly rated. Oh my God, lagi silang punuan. Medyo mas promising naman tong sunod na pupuntahan namin kasi wala akong nakikitang pila. So, I think makakaupo tayo kagad. Can I please have the smoked salmon breakfast? We're out of smoked salmon. We just ran out. Oh, what do you recommend? Bacon, sourdough. And, yeah. And can I also please have Americano with room for sugar and cream? Excited ako dun sa ice cream maker na bibili namin sa Canadian Tire. Oh my God. Itong bacon yung in-order ko, tapos kay Ran ham. See? Ayan, kita ba yung ham? Dito hindi ko sure kung kita yung bacon. Pero nag-half-half kami para matikman namin both. Masarap yung ham. Medyo matigas yung bread niya. I think nasobrahan sa pagka-toast yung bread, pero yung ham. And ito yung bacon. Oh my God, ang mantika niya sobra. Punasan natin to dahil napatakan. Mas masarap yung bacon for me. Tumigil na rin yung ulan sa wakas, pero feeling ko saglit lang yung pagtigil niyan. Maya-maya, buhos na naman yan. Actually, medyo may araw ng konti. Isang station lang kami. Actually, wala pang mga 30 minutes na lakaran to from kung saan kami nakatira. Kasi parang nilakad ko na rin to nung nakaraan na pinikap ko yung cat figure ni Ran. Pero let's go. Sana makita namin lahat ng mga hinahanap namin. Lalo na yung ice cream maker na naka-sale today. Naghahanap kami ng snake plant na ganyan na pwedeng ilagay dun sa gilid ng TV. Pero hindi siya priority today. Okay, nasa aisle 65 yung kettle. Ang ganda nitong kettle na to. Can you hold this? Yeah. Oh. So ito yung blender, 199 lang to. Sale siya. Okay, next. Okay, next is... Okay. Oh my God! And eto na yung ice cream maker na gustong-gusto ko. Makakagawa na ako ng maraming ice cream. Medyo nag-struggle na akong i-drive tong. Parang pumipihit siya lagi pakaliwa. Ang weird niya to. Okay. Let's go. Oh, no. Straight. Okay. I think nabili na namin lahat ng mga kailangan namin. At least yung mga nasa plano at saka pasok talaga sa budget. We are going home. I'm so excited. Oh my God, kung kailan. Ang dami naming bit-bit saka sira yung elevator. Pero okay lang. At least naiuwi na namin tong ice cream maker, blender, coffee maker, isang set ng kitchen knives, at saka organizer ng fork and spoon. So, I think i-unbox ko rin sila pero magpapahinga lang muna ako. Kasi ang sakit ng kamay ko. Hinawakan ko lang sila the whole time habang naghihintay ng elevator. Inuna na namin buksan tong glass kettle na to kasi diskumpiyado talaga kami kung kukulo ba. Sabi kasi medium heat lang pero I think more than 30 minutes na nang sinet namin to medium and hindi siya kumukulo. Ngayon, sineven namin. Pero the thing is, nakakaba siya tingnan. Oh my God. Yeah, kumukulo na siya ngayon in fairness. Pero the thing is, kaya ba niya or mababasag siya? Nakakaba siya tingnan. Oh my God. Oh my God, kumukulo siya. So, what? Hindi pa papatayin? Okay. Nakakaba. Pero ganyan yung itsura na yun. Okay naman siya. Medyo kinakabahan lang akong tingnan siya kapag halimbawa kumukulo yung water. Pero made in Germany naman daw siya. I guess okay to. And dumating na daw ngayon yung in-order namin na set ng mga sandok. So ready na sila for pick up dun sa Amazon box sa Granville Sky Train Station. So kukunin ko lang sila saglit. Tapos dadaan ako ng Dalarama. Tapos bubuksan ko na lahat to. Excited. Okay, mabuti naman at gumagana na tong isang elevator na to. Kanina na hostage siya nung mga naglilipat.
So isang elevator lang yung gumagana. I think my show sa Orpheum, ang dami kasing tao dito. Pero stage door kasi yan, backstage siya. So I think yan yung mga performers or part ng production. Diretso na lang pala kami dun sa isa pang Canadian Tire kasi meron dong organizer ng sink na pwedeng paglagyan ng sabon, sponge, and kung ano-ano pa. Hindi namin alam kung saan yung entrance ng Canadian Tire na to. Hindi masyadong malamig pero yung hangin nakaka-dry siya ng mata. And parang malalaglag yung contact lens. Okay, ito na yung entrance. And sana nandito yung sink organizer na hinahanap namin. Mura lang yun. Wala pa siyang $10. Medyo mas maliit tong Canadian Tire na to compared dun sa isang pinuntahan natin kanina. Ang ganda nitong peacock. Feeling ko bagay ito sa... no joke. Feeling ko bagay ito sa living room. Katabi ng TV. Kung hindi man yung peacock, yung flamingo. Actually, parang kailangan din namin ng takip para dun sa kawali. And parang feeling ko hindi uso yung takip ng kawali dito. Kasi parang, I don't know, hindi ako nakakita ng takip lang yung binibenta. And karamihan ng kawali, walang takip. Except for this one. I think kailangan din namin ng can opener. Okay, umuulan na naman. Akala ko pa naman natapos na or naubos na siya kanina. Plano namin na bumili ng something na maluluto para matest yung mga bagong bili naming kitchen products. Pero tinatamad na kami. So, I think order na lang kami ng pizza or mag-take out kami ng pizza. Dito sa labas ng Canadian Tire, may statwa ng mga pinagpatong-patong na tire. Ang taas, grabe. Nice, walang ibang tao sa train. Napaka-convenient nitong Amazon locker na to. At least, hindi na kailangan abangan yung magde-deliver. Kasi pwedeng iwan dito, basta meron ka lang code. Let's go, gutom na ako. And yeah, feeling ko pizza nga rin yung craving ko for tonight. Ito na yung laman ng Amazon package. So, hiwa-hiwalay sila. Nice. Ooh. So nice. I think ito yung shanse niya. Shanse or, I don't know kung ang tawag sa shanse. Shanse soup. Okay, nice. Ang ganda rin ito. Pero pinakamaganda at pinaka-aesthetic talaga kayong lalagyan. So, ang problem lang, bawal silang ilagay sa dishwasher. Hand wash sila dapat lagi. Pero mukha silang solid, mukha silang matibay. Hindi katulad nung isa na binili ko sa Dollarama. Pag hinuhugasan ko, masasalugsog ako dun sa kahoy niya na naghiwa-hiwalay. Ito, ang smooth. Ayan, napaka-smooth. And nice na may kasama rin siyang patungan. Like, pag halimbawa walang platito, tapos nagluluto, tapos, ayan, patong mo lang ng ganyan. Napaka-fancy. Nice. So, super nice. I think, ilan to? 3, 6, 9, 10 yung laman niya. And so, let's go. Ilagay na natin siya dun sa kung saan siya dapat nakalagay or nakadisplay. I think dito ko siya ilalagay. Nice. Siguro umpisan ko na rin i-unpack tong mga to. Okay, unahin ko na tong pinaka-excited ako sa lahat. Ice cream maker, yogurt maker, ano pa ba? Sorbet and gelato maker. And kaya niyang gumawa ng up to 2 liters or 1.9 liters na ice cream, gelato, and sorbet. Okay, itatabi ko lang muna to kasi ayokong magkamali ng paggamit sa kanya. Oh my God. Nice. I think cover to. And ang bigat nitong parts na to. And I think kailangan pa siyang i-assemble. Oh my God. Anyways, I think i-assemble ko siya some other time. Babalik ko na muna siya sa box. Papakita ko na lang yung iba pa na kasama sa mga binili namin today. Pero, gagawa ko ng video dedicated for this kasi ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng binili namin today. Next, itong finally, meron na kaming set ng kutsilyo. Kung ma-open ko siya. One last time, gagamitin ko siyang pambukas kasi wala pa kami, or ngayon lang kami magkakaroon ng proper knife. And may kasama na daw dapat tong lalagyan. So we'll see
Oh my God. Oh my God. Oof. Oh my God. So ito yung lalagyan niya. Oh my God. Ang ganda. Solid. And may sharpener na rin daw to sa loob. Sabi, I don't know. I don't know if they're telling the truth. Pero, yep. Lagay natin to dito. Nice. Oh my God. And, okay, paano kung wala pala yung mga knife? Kasi parang yung isang buong kahon yung knife container. Okay, kailangan ko lang dahan-dahanin yung pagbukas nito. Let's go. Oh no, may kasama na naman siyang scissor. So, 3 na yung scissor natin. And nice kasi may label may label. So, alam mo kung saan mo ipapasok yung mga kutsilyo. And meron din daw siyang honing mechanism na every time ipapasok mo at saka ihuhugutin yung kutsilyo, masya-sharpen siya. So, umpisahan na natin. I-open isa-isa to. So the thing is, oh my God, look. Chefs, I don't know kung ano yung tsura ng ayokong ipasok kasi hindi ako educated kung ano yung shear, ano yung santoku, ano yung chefs, ano yung utility knife. Siguro i-google ko. Pero ito yung next. May label ba? Walang label. So I don't know kung ano yung dapat na nakalagay dun sa kung saan man mga butas to. Oh my God, this is so solid. Dapat may manual man lang siya para sa mga bobo na katulad ko. Wala kasi siyang label pero okay. So itong shear, dito siya. Itong serrated, dito siya. And then, I think ito yung paper. Ano ba yung tsura ng paper knife? Okay. Paper pala to. Pagkakabasa ko paper. Wait. So, paper. I'm pretty sure paper to. Oh my God. Yung tunog. And then, I'm pretty sure ito yung utility knife. Mali ba ako or tama? Nice. Ang hindi ko na lang sure kung alin yung santo and chef's na. Kasi halos magkasize sila and same yung butas. Kung saan sila pupunta. So ano nga ulit to? Ito yung santo ko. Okay, so ito pala yung santo ko. Salamat na lang sa Google Gemini. Lagay natin siya kung saan siya dapat bulong. And ito yung chef. Oh, perfect. So pretty. Parang hindi ko siya deserve. I think maganda to na itabi dun sa collection natin ng sandok. Na hindi ko rin alam kung anong tawag isa. Pero siguro dito na lang muna siya sa kabila. Sa kabilang side. Nice. Okay, para maitabi na natin to. Ito na yung fork and spoon organizer natin. And expandable daw to. Sabi ni Google Gemini. Okay, kailangan ko lang i-figure out kung paano siya mag-expand dahil... okay. Okay, so gaganon mo lang mag-expand na siya. Pero I don't think kailangan ko siya i-expand kasi konti lang naman yung fork and spoon na. Dahil dyan, I think kailangan ko na i-distribute yung fork and spoon. Okay, wait. Makakapagpahinga na to. Saan ko kaya ito ilalagay? I think dito. Or I think dito. O dito na nga lang. Mga flat. Kutsara. Okay. Hindi ko alam kung ganito ba talaga dapat yung distribution nila, pero okay na yan. In the end, kailangan ko rin pala talaga i-expand dahil actually, na-occupy. Na-occupy din lahat. Let's go. Okay. I think kakasya naman siya dito. Oh my God. Perfect. Perfection. Oh my God. Ang ganda niya tingnan. Tingnan nyo. So, ganito yung itsura niya sa drawer. May konting space pa siya actually. Well, ito bakante pa to. Pero, for now, okay na yan. Let's go. I'm so happy. And ito yung, I think, second na pinaka-excited ako kasi, oh my God, ang daming pwedeng gawin. Asan ba yung English na part? May French part, may French side kasi, may English side. So, pwede nang gumawa ng frozen drinks, smoothies, smoothie bowls, nut butter, sauces, pesto, at saka hummus. Mahilig kami sa hummus. So, kailangan ko siyang i-open. So, mukhang hindi ko pa pagpapahingahin tong knife na to. And feeling ko i-assemble pa rin to kasi,
Oh, may mga kasama siya. May mga kasama siyang recipe. Sana yung ice cream maker may kasamang recipes din. Noise. Okay. I think kailangan pa rin siyang i-assemble. I think gagawin ko siya ng separate niyang video. Kasi feeling ko abutin ako ng 1 oras para i-demonstrate to. Pero oh my God. Yeah. So, upo ka muna dito. And then babalikan kita. And ito yung next. So, espresso maker to. And pwede siya isalang diretso sa stove. Hindi ko nga lang alam kung pwede dito sa stove na to. Ooh, so nice. So pretty. And ilalagay ko siya sa coffee cabinet ko. Kung nasa nakalagay yung French press, manual grinder, and yung mga coffee beans ko, which is nandito sa side na to. Pero, sige, lalagay muna kita dyan. Perfection. And I think yun lang yung laman ng box. Meron pa bang iba? Actually, itatago ko rin muna to. Para in case na gamitin ko siya tomorrow and mabobo ko, at least meron akong instruction. Okay, next. Ito yung mga minor na nakita lang namin sa Canadian Tire na parang naisip namin bigla, oh wait, kailangan natin yun. Itong sink organizer. So, dito ilalagay yung sponge tsaka dishwashing soap. Nice. Sponge. Go Daddy sponge. Ay, scrub Daddy sponge. Para hindi gusot yung damit pag nilagay sa dryer. And strain. Ano pa ba? Actually, okay, hindi ko sure kung kasya ba dito yung isang buong bote na dishwashing soap. Pero, kumapit siya. So, lagay natin to. And yung soap. Actually, dito siguro yung soap. And dito yung, hindi kasya yung dishwashing. I think dito na lang yung dishwashing. And dito to. Perfect. Medyo makalat pa siya, pero at least na-organize niya na yung sponge, yung soap, at saka yung pangkuskus. Hindi na sila tatambay dito. And ito yung strainer para sa pasta. Saktong-sakto siya. Ang ganda ng pagkaka-fit niya dito sa lababo. Ang seamless. So, ang hindi lang, I think ito, dito na lang talaga siya. Kasi ito, I think makakapagpahinga na to. Tapos ito, hugasin to. Pero may mga iba pa kaming binili na bigla lang namin nakita. And nandito sila. So, oh my God, kung mabubuksan ko to. Okay, wala rin to sa plano namin. Pero, emergency blanket, anti-fire protection. So, sabi nila kapag halimbawa, bigla daw may nag-apoy, pwede mo siyang ihagis lang. Pero ayokong nasubukan, ayokong ma-experience. Pero importante na meron din kaming ganito. Next is ito, yung mga pang biodegradable. Madali lang kasi walang issue sa akin ihiwalay lahat ng mga bottles, containers, cans, papers, cardboards. So dito, hiwa-hiwalay silang lahat. Pero nag-struggle ako sa biodegradable kasi kailangan siyang i-freeze lagi. So yung mga balat ng mga prutas, gulay, or yung mga kanin-kanin sa lababo, kailangan siyang ilagay dito, tapos i-freeze, tapos pagpuno na, saka ibababa. Ganun yung rules nila dito pagdating sa trash. Medyo mahigpit sila. So, next. Itong cork na patungan dapat. So, itong babasaging takori na to. Dito naman siya ipapatong. Which is next. I think last na yun. Itong can opener. Kasi wala pa kaming can opener dito. And mahilig kami bumili ng yung mga soup na delata. So, I think ayun lang, gutom na ako. Gusto ko na kumain. Ito na yung in-order namin na pizza. And hati na lang kami sa cook, may ice cream pa yan. Habang manunood ng Rebel Moon dito sa Samsung TV. Pero sana yung nag-deliver nito, hindi pinatagilid yung pizza. Kasi parang feeling ko, hindi dapat ganito yung shape niya unless binitbit siya ng patagilid. Pero I think ayun na lang muna for today. Oh my God. Ano to? Chicken? Ano to? Bell pepper poppers. Bell pepper poppers daw yung tawag dito. Ang init. Ang anghang. Oh my God. Kainin na natin tong pizza na nayupe. Ano flavor nito? Hawaiian? Hawaiian? And I think yun na lang rin muna for today's video. Thank you so much sa pagsama sa akin today. Kita-kits ulit next vlog. Bye.